Hello guys! Hello Fire Sign! Hello Leo, Aries, Sagittarius! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome! Alamin natin kung anong daily tarot reading mo para sa araw nito. Fire Sign, Leo, Aries, Sagittarius. I hope na makuha mo yung energy. Kumuha lang tayo dito ng 3 cards guys. Fire Sign, Leo, Aries, Sagittarius. Oh, kunin ko to. Okay. Okay, first card natin dito is tungkol to sa love life or pwedeng love life din siya or pwede siyang anong tawag dito, yung commitment or pwedeng partnership sa business and then work siya. So, tingnan mo siya. So, number 6, it's balance and harmony. Okay? So, mayroon dito, pwedeng sa araw na ito, yung mag-asawa, meron silang hindi masyadong pagkakaunawaan. Pwedeng mas lalong madagdagan to. Mag-iingat kayo kasi posibleng in a relationship ka or in partnership ka, financial or emotional, meron ditong temptation, meron ditong pwedeng pumasok sa buhay mo na third party, or posibleng mayroon ditong deception or envy. So, ibig sabihin niya, pwedeng makaramdam ka ng selos or pwedeng ikaw or yung other person dahil sa ang araw na ito is punong-puno siya ng temptation and then yon, deception and envy. Meron din na iba sa inyo dyan na posibleng maganda yung relationship mo. It's either relationship sa business or pwedeng sa empleyado or pwedeng sa katrabaho or pwedeng sa relationship sa intimate. And then merong isang tao na gustong sirain ito. So mag-iingat ka dahil prone yung iba sa inyo sa araw na ito sa temptation and deception and envy. Okay? Lalo na pag nakikita nilang balanse yung financial and emotional mo. Okay. Diba? So, nakikita ko sa'yo dito, yung focus ng araw na ito is relationship. Pwedeng may kailangan na isettle yung dalawang taong nagmamahalan or dalawang taong committed sa bawat isa. Yun nga sabi ko sa'yo dito, pwedeng hindi naman siya intimate, pwedeng business or pwedeng sisterhood, brotherhood or kano pa man. So, sinasabi ng barahan na pwedeng may mabuong partnership sa araw nito, may mabuong plano between 2 person, or pwedeng may mabuong tawag dito, may mabubuo ditong commitment, okay, or attachment. Wow. Dalawang tao ang posibleng nagpaplano sa araw na ito para mag-travel, lumipat ng bahay, lumipat ng business place, or lumipat ng branches, lumipat ng lugar. And nakikita natin dito na fast movement to. So, nakikita ko sa'yo, pwedeng ikaw or other person or kung sino man to, nagpaplano kayo para sa upcoming vacation, Christmas or New Year's vacation or kung anong klaseng vacation or kung ano pa man. Okay, 10 of Wands. Nakikita natin dito na ang dami-dami mong ginagawa everyday, 'di ba? Nagmo-multitask ka or kung makikita mo yung 10 of Wands dito, sobra kang busy, okay? Everyday, sa gabi, sa araw, siguro natutulog ka late na, gumigising ka maaga kasi ang dami mong ginagawa. Sobrang hindi sa nagmo-multitask pero kailangan may tapusin ka or tapusin mo yung trabahong ito kasi nagmamadali ka or posibleng may mga due date siya or may mga time frame yung ginagawa mo. Okay. Isang balita, isang mabilis, alakidlat na balita ang pwedeng dumating sa'yo by chat, by call, by email, sa tawag or chismis or ano pa man, na pwedeng magdala to sa'yo ng burden. Okay? Good news siya. Maganda siyang balita. Exciting. Pero, pwedeng magdala to sa'yo ng burden. So, ibig sabihin, mabigat to. Diba? So, maganda yung balita. Good news siya. Pero, kung may trabaho ka na ngayon, or yung mabigat na yung pinapasan mo ngayon, mas bibigat pa kasi madadagdagan ng obligations or madadagdagan siya ng trabaho. Diba? So, tungkol to sa trabaho, sinasabi ng bara sa'yo dito na may kailangan kang i-prioritize, hindi lang sa araw na ito, sa mga susunod na araw,
within 8 days or pwedeng 8 months, nakikita natin na sobra kang abala, busy sa ginagawa mo. Yung iba naman sa inyo dito, pwedeng naghihintay kayo ng, matagal na kayo naghihintay, sa either 3 months or 4 months na kayong naghihintay para sa balita tungkol sa trabaho. For example, naghihintay ka ng like ng promotion, or hinihintay mo kung kailan ka tatawagan, or hinihintay mo kung kailan ka magsisimula, diba? So, nakikita mo to, ang sabi sa'yo dito, on the way na, it's a positive confirmation. And kung ano man itong hinihintay mo, ito ay magdadala sa iyo ng sobrang abundance and prosperity. Parang mahahawakan mo siya, makakaakyat ka dyan, makakaupo ka dyan. So, ang ibig niyan sabihin, ano man itong hinihintay mo, worth it itong paghihintay. Kasi makukuha mo yung yung financial abundance, fulfillment, completion, and parang wish granted to, diba? So, yun. Wow. Ito naman, tungkol to sa hinaharap. So, yung hinaharap mo, sinasabi na dyan na positive yung nakikita mo sa future mo. Or kahit hindi mo pa siya nakikita sa ngayon, ang sinasabi ng energy na to na kung masyado kang abala ngayon, nagmo-multitask ka, parang nahihirapan ka, ang sabi sa'yo dito ng Page of Wands na ituloy mo lang, kaya huwag kang sumuko, and then yun, tuloy lang yung laban kasi may naghihintay sa yung fulfillment and victory and success. Okay? And at the same time, sa araw na ito, prioritize mo din dapat yung pag-ipon ng pera, pag-save, yung pagtitipid, and then as much as possible, kailangan mong maging wise sa mga spending mo. Okay? Nakikita ko siya dito yon. It's a positive confirmation na parating na talaga siya. Parating na itong wish fulfillment mo sa pera. So, kung naghihintay ka talaga ng mahawakan siya, malapit na puro siya pera. Tingnan mo. Ibig sabihin yan, konting kembot na lang, konting tiis na lang, konting manifestation na lang, konting paghihintay na lang, on the way na. Eto. And last card natin is, eto yung sinasabi na malapit na eh, diba? So, ngayon ka pa ba susuko, or ngayon ka pa ba magbabago ng mindset kung andyan na, diba? So, yun. And meron dito ang The Tower, sinasabi ng barada sa'yo dito na isa din sa posibleng temptation ngayong araw na ito is yung aggressiveness. So, wag kang masyadong maging aggressive. Kalma lang, be patient, and yun, kailangan mong matutunan yung paghihintay. Kasi sa sobrang aggressiveness, sa sobrang possessiveness, pwedeng magkamali, pwedeng makagawa ng desisyon na hindi resonated sa energy ng araw na ito. Okay? So, thank you guys. Bye!